Upang Hilonggo, Please subscribe and like. and share. Ayan, mapagpalang araw sa lahat nating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre, salamat sa ating mahal na Panginoon dahil dininig ang ating panalangin na itigil na ang malakas na ulan at grabing pagbaha dito sa Luzon, sa buong Metro Manila, mga kababayan. So nakita naman natin, grabe talaga ang nangyari. Meron nga nagsasabing malaundoy na daw ang nangyari, Pero subalit, ano man ang dumating sa atin, ano man ang pangyayari, ay hindi ho yung kagustuhan ng isang tao, mga kababayan. Yan ay kusang dumarating. Yan ay hindi alam natin kung kailan ba darating yan. Dahil yan ay climate change, mga kababayan. Alam naman natin na dinaanan tayo na matinding El Nino. So asahan na ho natin na merong matinding pag-ulan. So hindi lang naman dito sa Pilipinas at buong bansa po ay nakaranas na. China, Taiwan at iba pang mga lugar na nasalanta ng malakas na ulan at pagbaha, mga kababayan. So subalit dito, mga kababayan, sa nakikita ko lang, hinahanap po ng mga kababayan nating mga, alam nyo na, yung mga anti-Marcos, yung mga talagang sinisira ang ating mahal na Pangulo, lahat na lang isisi kung ano man ang nangyayari. Kasalanan daw ni PBBM na naman ang nangyaring bagyong Karina o pagbaha dito sa Luzon o sa buong Metro Manila, mga kababayan. Yan ang pinapalabas kayo ng mga anti-Marcos na mga didishit, alam nyo na. So hinahanap nila si PBBM kung saan na daw, mga kababayan. Kahapon po merong press conference si PBBM at inatasan niya ang buong ahensya ng gobyerno na kumalat sa buong Luzon o na apektado ng bagyo para i-monitor at iligtas ang dapat iligtas ng mga kababayan at ilikas ang dapat na ilikas. Kaya nga sa lahat nating mga kababayan, lagi ho kayong manood sa mga government news, PTV, RTBM. Diyan po, mga kababayan, makikita nyo kung saan ang ating mahal na Pangulo. So naka-live siya kahapon at inatasan niya na, lalo na ang ating mga Philippine Coast Guard na mag-ikot sa buong Metro Manila at sa mga probensya na apektado ng bagyong Karina. Ito po, mga kababayan, babasahin ko lang, Inotos po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon ang Office of the Civil Defense at iba pang mga kinakaukulan ahensya na tukuyin ang mga komunidad na hindi pa rin naaabot ng tulong ng gobyerno. Binigyan din ni Pangulo na isang prioridad ang pag-abot sa mga nakahiwalay na komunidad. At ayon pa dito, doon umano ay tutuon ang atensyon para sa sandaling mababa yung tubig, maging possible yung daan. So grabe naman kasi talaga, mga kababayan, kahit ako kahapon nakalive ako, biglang titigil, tapos biglang bubuhos ng malakas na ulan. So natatakot lang ako doon, mga kababayan, nung nakalive nga ako, kung naririnig yung sinasabi ko, natatakot lang ako kasi kung tuloy-tuloy pa rin ang ulan at umabot po ng gabi, yun, mga kababayan, hindi na natin alam kung ano mangyayari. Kasi pag inabot po ng gabi at malakas pa yung ulan, may tendency na tumaas yung tubig. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta, kung saan may ligtas na lugar kasi madilim. Diba? So salamat sa Panginoon dahil naitigil ang ulan, hindi na natuloy. So pasalamat na lang tayo, mga kababayan. So sa mga naghahanap naman sa ating mahal na Pangulo, ang ating mahal na Pangulo, ginagawa niya ang kanyang trabaho, ang paglingkod sa bayan, lalo na sa mga kababayan nating mga nasalanta ngayon ng bagyo. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng mga DSWD ng tulong sa mga kababayan nating mga nasalanta ng bagyo. Hindi lang ho dito sa mga Metro Manila, kundi buong Pilipinas. Nabibigyan ng tulong ng DSWD. At yan inatasan na ng ating mahal na Pangulo. Subalit, mga kababayan, yung iba nating mga kababayan, imbis na ipagdasal na lang ang kalagayan ng bansa, kung ano-ano pa ang binibitawan ng mga salita. Kasalanan daw ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil wala naman daw flood control ang sinasabi ni PBBM.
mga kababayan, sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Mga kababayan, at sumama pa ang high tide. Sa tingin nyo po ba, mga kababayan, kaya ba yan ng mga kanal na ipinagawa ni PBBM ng mga bago? Hindi yung kakayanin, mga kababayan. Dahil nakita nyo naman, 24 hours yung ulan. At alam nyo naman, pabigla-bigla buhos yung ulan kahapon. Kung hindi yung naranasan, ganun talaga sasabihin nyo, sisisihin yung gobyerno. Pero kung naranasan mo, mga kababayan, nako, baka sabihin mo, magdasal na lang ako kaysa sisihin ko ang gobyerno. Kasi normal sa atin na may dumarating taon-taon na mga ganitong kalamidad. Na panahon lang na nandito sa Luzon nangyari. Mga nakaraan, mga kababayan, nakaraang taon, saan po ba nangyari yon? Di ba sa mga probinsya? So hindi natin alam ang dumarating na sakuna dito sa bansa natin. Dahil kung alam natin yan, bakit papayag pa tayo na paabutin dito sa Pilipinas? Di ba? Mga kababayan, walang sino man na nakakaalam. Tanging siya lang nakaalam ang nasa taas, mga kababayan. O, yan. Ang ating mahal na Pangulo, tuloy ang kanyang serbisyo. Hindi siya tumitigil sa pagsabi sa ating mga ahensya. Ngayon, nakalive na naman siya sa RTBM, mga kababayan. At inatasan ang buong ahensya na ipagpatuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga kababayan natin, mga nasalanta ng bagyo. Lalo na dito sa Metro Manila, mga kababayan. Diba? O, tapos sasabihin po ng mga kababayan natin, ano daw ang ipinamimigay na ni PBBM? Wala na. Naubos na sa pamimigay sa mga magsasaka. Alam niyo po, mga kababayan, bago ho namigay ang ating mahal na Pangulo ng tulong sa mga kababayan nating magsasaka, nakabukod na po ang tulong na para sa darating na mga sakuna dito sa ating bansa. Ganyan katalino ang ating mahal na Pangulo. Laging advance ang isip niya. Kaya ngayon, mga kababayan, sinasabi nyo walang ginagawa ang ating mahal na Pangulo. Paano? Hindi nyo talaga makikita yan, mga kababayan. Una-una sa lahat, ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, hindi nyo yan tinitingnan. Ang paninira lang ang tinitingnan ninyo. Pero inyo, mga kababayan, sinira nyo ang suna ng ating mahal na Pangulo. Lumabas kayo ng peaking video. Sinasabi pa ni Harry Roque, pinaliwanag niya pa, natutuwa daw ang video, tapos ang layo ng kuha ng kamera. Sino niloloko nyo? Taong bayan o sarili nyo? Matalino na ang tao ngayon, mga kababayan. Madali na lang umidit. Alam nyo yan. Sa mga kababayan natin, wala nang imposible sa AI ngayon. Kaya ginagawa nila itong paninira sa ating mahal na Pangulo. Kasi nga, mga kababayan, gusto nila talagang pababayin si PBBM, pabagsakin. Para ano? Ipalit. Ang gusto nilang ipalit. Para ano, mga kababayan? Tulad yan, si Harry Roque, mga kababayan, nasangkot sa pugo. Ngayon, galit na naman siya. Mga kababayan. Dahil sangkot sa pugo, ngayon, gumawa na naman siya ng issue ngayon. Natutuwa daw yung video na gumagamit si PBBM. Meron bang ganon, mga kababayan? Halatang halata, nakaganon. Tapos, hindi man lang gumagalaw ang camera. Ano yun? Nagbablog? Habang gumagamit? Ganun ba yun? Meron ba yun? Gagawin ba yan ng isang tao na gagamit ka ng ganyang illegal na droga tapos magbibideo ka sa sarili mo? Kalukuhan na yan. Kalukuhan na yan. Gawain kasi nila yan, mga kababayan. Ngayon, todo na sila ngayon pangbubura sa kanila mga upload. Kasi, ang NBI ngayon, minomonitor na ang mga nagpakalat ng fake news at nag-share ng mga video. Isa lang ang masasabi ko, dapat managot sila lahat, mga kababayan. Kasi nga, hindi lang, hindi simpleng tao lang ang siniraan nila, kundi ng ating pamahal na Pangulo. Ilang beses na nagsabi si Marlica na maglalabas siya ng mga video, mga kababayan. Na maglalabas siya ng mga video. Pero, mga kababayan, ni isa, walang tumama. 'Di ba? Naglabas din siya ng pidiyalik na inedit niya lang din. So ganun ka walang hiya na ngayon si Marlica, mga kababayan, para lang makaganti sa pamilya Marcos. Kaya kung hindi ito aaksyonan kagad ng gobyerno at hindi ito maparusahan si Marlica, maaari ituloy niya pa ang paninira sa gobyerno. So yun po, mga kababayan,
Kayo po, ano po ang masasabi nyo at makukomento nyo dito? Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.